So, after ng simba sa hapon, hindi pwedeng wala tayong gagawin. So, naisipan ko tanim ng pakpaklawin or bird's nest fern dun sa enclosure dito sa enclosure ng mga manok. So, naisip ko na maganda to itanim dito para pag lumaki itong pakpaklawin, magiging additional silong sa mga manok. Pag tanghali, pwede silang nasa ilalim ng dahon nito kasi magiging malaking halaman itong pakpaklawin. And then yung ilalim, pwedeng masilungan nila na malamig yung during noon time. So, ang dami ko nang tinanim. Ang una kong tinanim ay nasa mga puno. Bawat puno tinaniman ko ng maliliit na pakpaklawin. And then itong malalaki na pinunla ko dati ng pakpaklawin, bala ko itanim sa ground mismo para mas lumaki pa lalo. After ng pakpaklawin, meron akong tinlance-plant na eggplant or talong dito sa plant box na to. Mataba na yung una kong tinanim dito kasi pag nasa polybag lang sila, limited yung lupa, at the same time yung pag hindi sila nadidiligan, mabilis sila mag-dry, kaya mapayat yung talim, yung halaman. Kaya ang ginawa ko naisip ko ilipat na lang dito direkta sa lupa, dito sa plant box kasama ng ibang mga bulaklak para at the same time nilagyan ko ng mga damo para maging mulching niya, mulch niya, at para manatili yung humidity ng lupa. Sobrang daming kailangan gawin at naisipan kong gawin, pero limited lang yung time natin. Every weekend lang tayo nandito sa campsite sa farm. Tomorrow early morning, biyahe na naman tayo para sa office. So, ito na yung mga talong na tinanim ko nung una. Dati lang yan, parang siyang stick na walang dahon kasi nakandalagas lahat ng dahon. Pero ngayon, after 1 week, kita nyo naman, di ba? Unti-unti nang dumadami yung talbos, gumaganda na yung dahon. Tsaka may mga bulaklak ngayon. So, eventually, after ilang araw or ilang linggo, magkakaroon na ng bunga yan. Ito nga pala yung aking mga silky. Nilipat ko na sila sa ilalim ng kubo kasi mas safe. Feeling ko mas safe sila doon. And then, itong mga bago kong sisiw na hybrid cross ng mga Buff Orpington at saka Light Brahma. And then, yung nakikita nyo may mga crest na mas malalaking manok. First batch yan ng mga polished chicken. Magto 2 months na sila ngayong buwan. So, kung makikita nyo, malaki na or very visible na yung kanilang crest, yung balahibo nila sa ulo. Tapos maliliksin na sila. Hopefully, hindi sila magkasakit dito sa bago nilang grow out area. So, pinuno ko yan ng isang sakong sawdust para yung sawdust yun yung mag-absorb ng mga dumi nila, yung liquid pag nagpupup sila, hindi magbibuild yung ammonia para hindi sila magkasakit. Kaya lang, madalas nila inuukay yung sawdust, kaya napupunta sa likod na part lang, tapos yung dito sa front minipis hanggang naabot na yung ground. Kaya ang ginagawa ko, nirake ko yung mga sawdust pabalik doon sa para maging even, mapantay yung lahat ng floor ay may sawdust na makapal. Ginagawa kasi nilang dust bath, nilalaroan nila, nililigo sila sa dust or sa ground, sa lupa. Bali, ito ay 22 plus 6 piraso, nasa 28 na sila. And then meron ulit bagong pisa kahapon lang, nasa 10 chicks na nakalagay pa sa karton. So after 2 weeks, pag medyo malakas na sila, ihahalo ko din yan dito sa area na to, sa grow out area. Ngayon kasi nakahiwalay sila kasi
pwede silang ma-stampede or mamatay pag naipit sila na itong malalaki na to. So hopefully ito yung next batch na Hey Pumba. mother flock. Mukha kang Pumba. And yung update Ay, ka Dik-Dik. Dik-Dik, hindi pa din Come po here. siya nanganganak. Dali. Panay ang lakad niya lang dito sa area. Come on. At yung mga plant box na mga bago Maghanap ka ng na tinapay. pinaikot ko sa mga puno ng guyabano, tapos nilagyan ko ng mga pinangdamo ko at mga lumang dahon. Sinira niya. Pinag-uukay niya ng nguso niya. Naghahanap siya ng earthworm at saka ng mga grub or yung mga larvae ng bugs. Kaya nasira na. Sabi ko, ayusin ko na lang ulit pag nagawan ko na si Dik-Dik ng kanyang enclosure pag nanganak na siya para hindi na siya makasilat ng mga landscape dito sa campsite or sa farm. Masyadong makulit kasi itong isang toy. Yun na siya. Unti-unti na Dik-Dik. siyang Dali. masyado na siyang maamo. Lumalapit na siya ng kusa. Dali. Kahit wala kang pagkain. Come on. Binigyan ko siya kanina ng itlog ng pugo. Inuya niya kasama yung shell. Basag na kasi yun kaya binigay ko na lang sa kanya. So dahil paggabi na, kailangan nating ligpitin yung mga kalat sa paligid ng kubo. Kung makakita nyo yung mga solar light ko, unti-unti na nagsiilaw kasi madilim na yan that time. Siguro na sa 6:30 PM na yan. Then, yung mga ilaw dyan, wala pa yan dyan kuryente, kaya yung mga ilaw ko dyan ay mga solar light from online shop.